Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. Nagbanggaan ang parehong karwahe, na nagresulta sa isang malaking pagsabog ng spiritual energy. Lumabas na walang gasgas ang karwahe ni Laping, kaya napanganga si Burz. Tumingin siya kay Eve at tinanong kung okay lang siya, at sumagot si Eve na ayos lang siya. Sinabi ni Laping kay Burz na hindi tama ang ginawa niya, dapat protektahan ni Burz ang kanyang mga kakampi kahit pa maubos ang sarili niyang mga card. Binanggit ni Laping na ang determinasyon ang pinakamahalagang bagay. Tumingin si Burz sa kanyang mga daliri na naubusan ng life force at napaisip kung ano ba talaga ang determinasyon. Pinulot ni Laping ang kanyang card at tumawa dahil huli na para kina Burz at Eve. Natakot si Burz at Eve nang makita ang ngiti ni Laping. Natakot din si Elizabeth, dahil ang masamang pakiramdam na ito ay talagang hindi maganda. Kumuha si Laping ng dalawang card at binagsak ito sa lupa. Ang dalawang card niya ay mga clown. Biglang may crack na lumitaw sa espasyo, at nagulat si Eve at Burz nang makita ito. Mula sa crack na iyon, lumabas ang isang kamay na parang kamay ng clown, kasunod ang clown mismo, na ngumiti sa takot na si Eve at Burz. Nagulat si Elizabeth sa clown na iyon at gusto sanang tanungin si Laping. Ang nilalang na ito na tinawag ay ang clown, isang Supreme King level 3-star demon god. Nang makita ni Eve at Burz ang clown na nakatingin sa kanila at nakangiti, nanginginig sila sa takot. Inilahad ng clown ang kanyang kamay papunta sa kanila, pero huminto bago sila hawakan, at gumawa ng BTS love sign para takutin lang si Eve at Burz dahil clown siya. Pero nang maramdaman ng clown ang presensya ni Elizabeth, tumingin siya sa kanya at tumawa. Tinanong niya si Elizabeth kung ano ang tinitingnan niya at nagpakita siya ng kutsilyo sa kanyang kamay. Habang dinidilaan ang kutsilyo, binalaan niya si Elizabeth na mag-ingat dahil papatayin niya ito. Nagalit si Elizabeth at tinanong ang clown kung alam ba nito kung sino ang minamaliit niya. Ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang clown. Natatakot siya dahil sa oras na ito ay isinantabi niya ang kanyang dangal at tinanggap ang feeding, kaya nakarating siya sa 3-star demon god level. Pero si Laping ay basta na lang nakakatawag ng 3-star demon god. Pagod at takot si Eve habang si Burz ay nagsimulang magsuka ng dugo, mabilis na nawawala ang kanyang life force. Wala nang sapat na enerhiya ang kanyang katawan para makaupo ng maayos. Ibababa ni Burz ang mga card at sinubukan niyang bumangon muli. Nagulat si Laping nang makita siya at tinanong kung okay lang si Burz. Para kay Laping, mukhang hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Burz kaya siya sumusuka ng dugo. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Laping, ang mga card ni Burz. Matagal na sanang nanalo si Burz. Lumabas na pinapayagan lang pala ni Burz na laruin siya ni Laping, habang si Laping naman ay ignorante at inisip na sobrang lakas niya, na istorbo ang pahinga ng iba. Hinalo ni Laping ang lahat ng card, at sa ginawa niya, biglang nawala ang 3-star demon god kasama ang mga ito. Kinuha ni Laping ang lahat ng card at sinabihan si Burz na sobrang saya niya. Sinabi niya kay Burz na matulog ng maaga, ngunit umalis si Ping na may pagkadismaya, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag sina Burz at Eve. Sinabi ni Burz na ang legendary brave man ay talagang hindi mahulaan. Hindi makapaniwala si Eve na buhay pa sila. Galit na galit si Elizabeth at sinabing napaka-outrageous, ang paglalaro ng baraha sa dalawang tao ay isang kasinungalingan. Sinamantala lang ni Laping ang pagkakataon para bugbugin si Elizabeth. Kinabukasan, handa nang umalis sina Burz at Eve. Nakatayo sila sa harap ng bahay ni Laping para magpaalam. Tinanong ni Laping si Burz kung ayaw ba talaga niyang manatili. Nang 2 pang araw, malapit ng mani ang mga prutas na tinanim niya. Nagpaalam si Burz kay Laping at sinabing hindi na nila pwedeng abalahin pa sina Elizabeth at Laping. Napakabait ni Laping kaya hindi siya malilimutan ng mag-ama. Ninerview si Laping nang makitang may malaking tao na nagbibigay galang sa kanya ng ganoon. Sinabi niya na ayos lang at huwag masyadong seryosohin. Sinigurado ni Burz kay Laping na hindi sila magsasalita ng kung ano-ano pag alis nila. Nagpasalamat si Eve kay Laping dahil binigyan niya sila ng isang napakahalagang regalo. Sinabi ni Laping sa kanya na hindi naman ito malaking bagay, ordinaryong barley tea lang iyon, kaya huwag na siyang magalit. Biglang hinawakan ni Ping ang kamay ni Burz at binigyan siya ng isang bagay bilang souvenir.
Ang ibinigay nila Ping sa kanya ay ang mga card mula noong nakaraang gabi. Nagulat si Burrs na natanggap ang mga card na iyon. Sinabi nila Ping kay Burrs na kunin na niya ito dahil sobrang sama ng poker skills niya at hindi siya bagay dito. Umiiyak sila Ping habang sinasabi iyon. Dumating din si Elizabeth. Sobrang gulat at takot si Burrs nang makita siya. Gumalaw ang bibig ni Elizabeth pero walang sinasabi. Sinabi niya kina Eve at Burrs na magmadali at umalis sa lugar na ito. Nang sabihin iyon ni Elizabeth, tumakbo ang dalawa ng mabilis hanggat kaya nila. Hindi man lang nakapagpaalam sila Ping sa kanila at nagtataka siya kung bakit bigla silang tumakbo ng ganon kabilis. Pag-alis nila, bumalik si Elizabeth sa loob ng bahay. Sinabi niya na ngayon ay bumalik na ang lahat sa normal at inutusan sila Ping na magluto para sa kanya. Sa kabilang banda, sobrang bilis ng takbo ni Burrs kasama si Eve. Halos magsuka na si Eve at sinabi niya sa ama na tumigil na. Huminto si Burrs, hingal na hingal at takot na takot. Natatakot siya dahil una, ang game test ng Legendary Brave, at pangalawa, ang banta ng Demon King kagabi. Nang umalis sila Ping sa kanila, lumapit si Elizabeth at inatake sila gamit ang kanyang mga kamay. Bagamat hindi sila pinatay ni Elizabeth, iniwan nito ang isang uri ng sinaunang teksto sa kanilang mga leeg. Inutusan sila ni Elizabeth na umalis kaagad kinabukasan at huwag magkalat ng balita tungkol sa kanya at sa Legendary Brave kahit saan. Dahil sa takot, wala nang nagawa sina Burrs at Eve kundi tumango sa pagsang-ayon. Tiningnan sila ni Elizabeth ng galit at sinabi na kung magkakaroon sila ng anumang ideya na laban sa kanyang kagustuhan, ang sumpang marka sa kanilang leeg ay magpapabagsak sa kanila kaagad. Sinabi ni Burrs kay Eve na ang totoong kasaysayan ay ang Demon Queen na naghari sa mundo at sila Ping, ang legendary hero, ay pagod na sa mga alitan sa mundo at ayaw na nilang maistorbo pa. Habang naglalakad, tumingin-tingin si Eve at sinabi sa ama na parang pamilyar ang lugar na ito. Tumingin-tingin si Burrs at nagulat, tinanong niya si Eve kung paano sila nakatakbo ng ganoong kalayo. Mula sa malayo, nakatingin sa kanila si Wang Kai. Siya ang nagpadala kina Eve at Burrs pabalik dito para hindi na nila maistorbo ang kanyang master at ang mabagsik na si Elizabeth. Hindi si Burrs ang tumakbo ng ganoon kabilis, sa totoo lang, si Wang Kai ang nagdala sa kanila ng ganoon kabilis gamit ang kanyang rocket nang hindi nila nalalaman. Ito rin ang lugar kung saan iniligtas ni Wang Kai sina Burrs at Eve dati, at naroon pa rin ang mga katawan ng mga Dark Guild Apostle. Sinabi ni Burrs kay Eve na maraming high-level monsters ang maaaring lumitaw malapit, kaya dapat na silang umalis agad. Biglang napansin ni Wang Kai na may paparating, pero inisip niya, sino ba ang may pake? Noong nakaraan, binugbog siya ng mabagsik na babae na iyon, at hindi na niya uulitin iyon. Pumasok siya sa isang teleportation portal at biglang nawala. Sa harap ni Eve at Burrs, biglang may lumitaw. Isa sa kanila ay lumilipad sa ere, habang ang iba ay nakatayo sa lupa. Ang lumilipad ay naglabas ng tunog na, Jin-Jin, at lahat sila ay mukhang masyadong nakakatakot. Nagulat si Burrs nang makita sila dahil sila ang Great Apostle at mga Apostle ng Dark Guild. Natakot si Eve nang marinig ang pangalan ng Great Apostle. Ang nilalang na lumilipad ay ang Great Apostle ng Dark Guild, isang level 2-star Great Demon Spirit. Ang iba naman ay mga apostle ng Dark Guild, na may mga ranggo mula level 2-star hanggang 4-star sa Devil rank. Nagulat si Burrs sa kanilang lakas dahil sobrang laki ng agwat ng kanilang mga kapangyarihan. Sinabi ni Eve sa ama na payagan siyang umalis kasama ang mga apostle at sinabihan siyang tumakas na. Si Eve mismo ay isang archer na level 1-star Great Magician. Napagtanto ni Burrs ang tunay na lakas ng determinasyon sa paglalaro ng baraha at tinawag ang Arrow God gamit ang mga card na ibinigay nila Ping sa kanya. Ang Arrow God ay kamukha ng ina ni Eve. Sa isang biglaang pagsabog ng spiritual energy, ang Arrow God ay may hawak na bow at arrow. Humiling si Burrs sa Arrow God na gamitin ang mga card, at ang spiritual energy ay nag-transform sa isang makapangyarihang bow at arrow. Itinapat ng Arrow God ang kanyang tira at pinaputok ang mga arrows sa mga apostle ng Dark Guild. Nawasak ng mga arrows ang lupa at tinamaan ang mga apostle isa-isa, pinapatay ang mga mas mababang level. Kahit ang Great Apostle ay hindi nakapagpigil sa lakas ng mga arrows at napatay. Pagkatapos, bumalik ang mga card sa kanilang lugar at ang Arrow God ay nag-merge pabalik sa kalikasan.
Pagod si Burrs mula sa napakalaking lakas na kanyang nakuha at napagtanto ang kahalagahan ng determinasyon bilang susi sa pag-unlock ng lakas ng mga card. Sa biro, sinabi niyang baka kailangan na niyang palitan ang kanyang propesyon. Sa huli, isang bagong propesyon, ang Card Master, ang isinilang sa Brave Continent. Si Burrs at Eve ay nasa estado pa rin ng pagkabigla mula sa kanilang nasaksihan na nakasisira na kapangyarihan ng mga card. Nalampasan nila ang mga apostle ng Dark Guild, na isang kahanga-hangang tagumpay. Isang linggo ang nakalipas, si Laping ay kumakain ng pakwan sa kanyang hardin at naisip na napakakahanga-hanga ng magical world. Napaka-successful ng kanyang hybrid fruit breeding method, pero sa kawalan ng sinumang makakasama, ang kasiyahan ng ani ay palaging may kulang. Sa kanyang mundo, may iba't ibang lahi kabilang ang mga demonyo, mandirigma, at mga elf, pero sa simula ay inisip ni Laping na kontento na siya sa mapayapang pagsasaka. Gayunpaman, nang mayroon na siyang lahat at nakipag-ugnayan sa labas ng mundo, nagsimula ang kanyang puso na maging balisa at gusto niyang tuklasin ito. Ganyan ang mga tao, kapag nakakuha ng isang bagay, gusto ng dalawa. Pero naramdaman niyang napakahina niya kaya nagpasya siyang kalimutan na lang ito. Biglang may usok na lumabas mula sa wala, at iyon si Elizabeth. Tinanong niya si Laping kung ano ang nasa isip nito. Sumagot si Laping na gusto niyang lumabas at makakita ng ibang bagay, pero sinabi niyang kalimutan na lang dahil sobrang hina niya. Ngumiti si Elizabeth at sinabi, kaya't sa wakas ay eager ka nang umalis sa lugar na ito. Inanyayahan niya si Laping na sumama sa kanya sa isang biyahe. Iniisip ni Elizabeth na ang labas ay hindi mapapantayan ni Laping, pero masyado siyang mayabang. Sobrang natuwa si Laping at sinabi kay Elizabeth na kung okay lang talaga sa kanya, ibang usapan na iyon kung siya ay may proteksyon ng Demon Queen. Tumugon si Elizabeth na may attitude, tigilan mo ang mga kalokohan, magbihis ka na. Matapos magbihis, pinuri ni Elizabeth si Laping sa kanyang mga kakayahan sa pagluluto at pananahi, sinabing napakabihasa nito. Sumagot si Laping, ito ang aking mga espesyalidad. Gusto rin sanang sumama ng robot dog sa kanila. Pinaikot ni Elizabeth ang kanyang daliri at isang magical door ang lumitaw sa harapan nila. Ipinaliwanag ni Elizabeth na gagamitin nila ang transfer door na ito upang makapunta sa pinakamalapit na bayan. Talagang nagulat si Laping sa mga kakayahan ni Elizabeth. Habang naglalakad si Elizabeth patungo sa gate, tinanong siya ni Laping ng ilang katanungan. Sinabi ni Laping na pagkatapos nilang lumabas, huwag siyang iiwan ni Elizabeth mag-isa kahit ano paman. Binibigyang diin din niya na kailangan panatilihin ni Elizabeth ang kanyang emosyon na stable at umakto ng low-key. Malinaw na sinabi ni Laping na walang pahintulot niya, hindi maaaring umalis si Elizabeth at binalaan siya na huwag gumamit ng magic ng walang ingat dahil masisira nito ang saya ng karanasan bilang ordinaryong tao. Talagang galit na galit si Elizabeth kay Laping, pero nagawa niyang kontrolin ang kanyang galit at sinabi kay Laping na naintindihan niya. Tinanong ni Laping, pagkatapos mong makita ang mga pagbabago sa labas, babalik ka ba sa akin? Nag-aalala si Laping na kapag wala na ang proteksyon ng barrier ng Novus Village, magiging pagkain siya ng mga demon beast sa loob ng ilang minuto. Sumagot si Elizabeth, syempre, pero hindi hanggang talunin kita, ang evil hero. Talagang natuwa si Laping, pero nagdagdag si Elizabeth na kailangan niyang pumayag sa isang hiling mula sa kanya. Naramdaman ni Laping ang kaba at hindi alam kung anong hiling ang nasa isip ni Elizabeth. Lumapit si Elizabeth kay Laping at sinabi, kapag bumalik tayo, gusto kong gumawa ka ng super deluxe assorted fruit pudding. Nagulat si Laping at naisip, pudding lang. Tinanong ni Elizabeth, may problema ba? Tiniyak ni Laping kay Elizabeth na wala siyang problema sa paggawa ng puding para sa kanya kapag bumalik sila, at sinabi niyang, tara na. Naiwan ang robot dog at talagang nalungkot. Matapos silang maglakbay sa portal gate, masayang nagulat si Laping na makita ang isang magandang syudad pagkatapos ng mahabang panahon. Ang syudad ay tinatawag na Boartown, kung saan ang mga tao at mga halimaw ay namumuhay ng magkakasama ng walang problema. Pagkatapos makita ito, sumigaw si Laping, ang lugar na ito ay kamangha-mangha. Para bang pumasok sa ibang mundo. Pinaobserbahan din ni Elizabeth ang syudad pagkatapos ng mahabang panahon. Tinanong ni Laping si Elizabeth kung pwedeng tingnan ang isang equipment shop. Napansin niya na nagbebenta sila ng mga sangkap, pero nagtataka siya, hindi ba ito ordinaryong pork lang?
Talagang nasasabik si Laping na bisitahin ang labas ng mundo pagkatapos ng mahabang panahon. Pumansin si Elizabeth, 5 kalahating siglo na ang nakalipas at hindi naman ganoon kalaki ang mga pagbabago sa labas. Sumang-ayon si Laping, hindi naman ito kasing chaotic tulad ng sinabi ni Uncle Best. Ngumiti si Elizabeth at ipinaliwanag, iyon ay dahil nagtatag ako ng isang matibay na pundasyon noong ako ang namuno. Makikita mo, sa orihinal na mundo, ang iba't ibang puwersa ay nagtatalo at ang sitwasyon ay magulo. Ginamit ko ang aking absolute strength upang supilan ang lahat at nagtatag ng isang set ng mga patakaran kung saan lahat ay pantay. Kaya't ang tunay na nagligtas sa mundo ay si Elizabeth, hindi si Laping, ang tinatawag na legendary hero. Talagang galit na galit si Elizabeth dahil nakatakas si Laping nang hindi pinapansin ang kanyang mga salita, at sinabi niyang walang kwenta si Laping. Hindi man lang nito kinilala ang mga nakamit ni Elizabeth sa nakaraan. Pumunta si Laping sa isang maliit na pwesto kung saan may isang batang babae na nagbebenta ng mga cute na bunny dolls. Ang pangalan niya ay Annie. Matapos niyang suriin ng mabuti ang mga bunny dolls, sinabi ni Laping, ang ganda. Napakadetalye ng mga tahi, ang galing. Tinanong niya ang batang babae kung siya ang gumawa ng mga ito, at sumagot ang maliit na batang babae na siya ang gumawa ng mga doll. Tinanong niya si Laping kung gusto niya ang mga ito at nag-alok na ibenta ito sa kanya sa mas mababang presyo. Biglang may boses na umabot mula sa wala at sumigaw, sino ang nagbigay sa kanya ng permiso para magtayo ng pwesto dito? Si Demon Pig iyon. Sinipal ni Demon Pig ang pwesto ng maliit na batang babae at hinawakan ang kanyang kamay, ipinahayag na may utang na pera ang kanilang simbahan sa Argang bilang protection money at hindi pa ito nababayaran. Paano mo maglakas ng loob na magtayo ng pwesto sa lugar namin? Nataranta ang mga nakababatang kapatid ni Annie at nakiusap kay Demon Pig na ipagtanggol ang kanilang kapatid. Itinaas ni Demon Pig ang maliit na batang babae sa hangin, at matigas na sumagot si Annie, hindi mo kami kailanman pinrotektahan, bakit kami magbabayad ng protection money? Tumawa si Demon Pig at sumagot, bobo ka. Mula noong nakaraang buwan, ang kalye na ito ay nasa ilalim ng teritoryo ng aming beast gang. Kung gusto nilang mabuhay dito, kailangan nilang magbigay ng buwanang tributo. Pero nanatiling hindi kumbinsido ang maliit na batang babae at matapang na idineklara, hindi totoo yan. Ang simbahan ay pag-aari ng madre. Kapag bumalik ang madre, mapapahamak ka. Sumagot si Demon Pig ng may pang-uuyam, wala kang alam, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Sige. Palalayasin ko kayo mga ulila ngayon at jijibain ang sira-sirang simbahan. Nanunood si Laping sa lahat ng nangyayari mula sa gilid, at unti-unting nagagalit. Pinaalalahanan niya si Demon Pig na huminto, ngunit si Demon Pig na may malamig na mata ay sumagot, anong gusto mong gawin? Talagang natatakot si Laping, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nakatayo si Elizabeth sa tabi, nag-iisip kung gusto ba ni Laping na maglaro sa mga ordinaryong tao muli. Nag-request si Laping kay Elizabeth na tumulong sa sitwasyong ito, ngunit iniwas ni Elizabeth ang kanyang ulo at sinabi kay Laping na ayaw niyang tumulong at dapat ayusin ni Laping ang kanyang sariling problema. Lalo pang nagalit si Demon Pig kay Laping at tinanong ang kanyang mga intensyon. Talagang natatakot si Laping, pakiramdam na walang magawa habang walang tulong na ibinibigay si Elizabeth. Bigla, nagkaroon siya ng magandang ideya at sumigaw, lahat. Ang matigas na taong ito ay nambubuli sa isang maliit na batang babae. Halika't pagtulungan natin siya. Ngunit hindi pinansin ng lahat si Laping at ayaw makialam sa usapang ito. Tumawa si Demon Pig at nagkomento, akala mo ba may lalabas na tutulong sayo? Alam ng lahat dito sa kalye na ito ang aming beast gang. Tumingin si Demon Pig kay Laping at nagsabi, tingnan mo mga damit mo, dayuhan ka mula sa timog, di ba? Pero yung batang babae sa tabi mo, hindi masama. Nagsuggest si Laping, pag-usapan natin ito, may dala akong mga lokal na espesyal na pagkain sa backpack ko na pwede kong ibigay sa inyo. Pero tinanggihan ni Demon Pig ang alok at iniutos sa mga tauhan niya na bugbugin si Laping at dalhin yung babae pabalik sa gang nila para ikulong. Nagalit si Elizabeth at tinanong si Demon Pig, akala mo ba may sino man na may karapatan para ikulong ako? Talagang nasadlek ka na sa buntot ng tigre. Bigla, nagbago ang panahon at may kidlat na lumitaw sa langit na nagpatakot sa lahat. Lahat sila ay tumingin sa langit na naguguluhan, at nanginginig si Demon Pig.
Tinanong niya, bakit biglang nagbago ang panahon na ganito? Habang patuloy ang lahat sa pagtingin sa langit, pinigilan ni Laping si Elizabeth na huwag gumawa ng labis na hakbang, na binigyang diin na baka masira ang buong bayan. Hiningi niya kay Elizabeth na kumalma at ipinaliwanag na dapat lang nilang takutin ang mga ito. Hindi naman talaga ako makikipaglaban sa mga ordinaryong tao na ganito, di ba? Siniguro ni Elizabeth si Laping. Nagtaka si Demon Pig at sinabi na bibigyan niya sila ng pagkakataon sa pagkakataong ito dahil sa hiling ni Laping. Napansin ng batang babae ang makapangyarihang magic ni Elizabeth at naisip, ang galing naman ng magic ng ate. Bumalik sa normal ang langit at nagsimulang umulan. Si Demon Pig ay nananatiling naguguluhan sa nangyari. Kung umabot ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mga bagong updates. Salamat sa panonood.